Assalamualaikum at magandang araw. Magtatanghali na pero hindi pa ako kumakain ng umagahan kaya naman nagrereklamo na itong mga alaga ko. Sakto naman habang nagwawalis ako kanina sa labas ay dumaan naman yung mga nagtitinda ng gulay kaya eto napabili ako. Tamang-tama at wala na naman kaming ulam ngayong tanghali. Puro na lang itlog ang inuulam namin kaya hindi na nakakapagtaka kung isang araw ay maging itlog na lang kami. Bali ang binili ko lang naman ay isang kilong talong na 55 pesos. 10 pesos naman ang palaya na bilog. Kumuha na rin ako ng ginger na 10 pesos. Sa totoo lang masarap din inuulam yung mga murang ginger na sinasawsaw sa asin. Pero kung hindi ka pa sanay sa lasa ng ginger ay wag mo nang itry. Bago nga pala lutuin itong palang bilog ay tatanggalin ko muna itong nasa gitna. Di ko alam kung anong tawag na dyan pero ang tawag namin dyan ay gipunga. Ang ganitong gulay di pwedeng i-stack ng 1 to 2 days or ilang araw dahil madali lang kasi itong mahinog. Yun pa naman din ang pinakaayaw ko sa ampalang bilog na to. Bali ang lutong gagawin ko dito ay ilalaga ko muna saka ko didikdikin. Medyo matagal na kasi nung huli akong gumawa nun. Nung huli kasi ako nagluto nito ay ginisa ko na may kasamang palapa. Di ko sure kung kakain ng ganito yung kapatid ko mamaya pag naluto na to. Ayaw kasi nun ng mapapait na pagkain. Sa aming dalawa kasi ako yung mahilig sa mapapait na pagkain. Para mas mabilis tumaluto mamaya hiwain ko yan sa apat na parte. Pag kasi ibu pa yan na nilaga ko is matagal yan maluto. Ang mga ganitong klaseng ampalang bilog ay hindi may iwasan na may mga uod sa loob niyan. Kumukulo na rin pala itong mainit na tubig na isinalang ko kanina pa kaya pwede na nating ilagay itong parehang matiburon. Kahit kumukulo na yan at ganyan pa rin yung itsura hindi pa yan luto kaya babalikan natin yan mamaya. Medyo kinakabahan ako dito sa nabili kong mga talong dahil matitigas ang mga ito mukhang may uod ata sa loob. Hindi nga ako nagkamali dahil 3 piraso na ng talong ang naitapon ko na puro may uod sa loob at sobrang lalaki pa. Sobrang nakakapanghinayang talaga at sayang din yung pera. Pero kahit ganun alhamdulillah pa rin dahil may natitira pa na pwede ko pang lutuin. Nung binili ko kasi itong talong kanina ay nakalagay sa supot kaya hindi ko na rin chinek if may sira ba. Kaya lesson learned na talaga ito kaya sa susunod ay i-check ko na lahat ng mga bibilihin ko. Kakailanganin natin ng palapa dito sa lulutuin ko kaya nagdikdik na rin ako. Ito na rin pala ang nangyari dito sa nilalaga kong paryalaut. Wala na siyang tubig at super dry na rin kaya hahanguin na natin yan at diretso ko na rin ilalagay dito sa almeres na may palapa. Ang kinagandahan nito kapag super dry itong paryalaut ay hindi siya tumatalsik kasi ang aking mga mata. Kapag kasi matubig yung mismong ampalay or paryalaut ay hindi maiwasang may tumatalsik. So ito na nga pala yung resulta ng pinaghirapan ko. Sunod ko naman inasikaso itong talong. Bago ko yung gawa ng masarap na recipe mamaya ay paprito ko muna itong mga talong. Dapat isa-isahin kong papritohin itong mga nakaslice na talong. Kaso naisip ko na matatagalan lang ako. Kaya ang ginawa ko ay ginanyan ko na lang. Ang mahalaga naman ay naprito siya. Pagkatapos kong prituhin yung unang batch ay sisunod ko naman itong mga natitira pang talong. Gagawin rin tayo ng bawang at sibuyas kaya naghiwa na rin ako. Luto na rin pala itong piniprito nating talong kaya ilalagay muna natin dito sa may lagayan. Sunod naman ay naglagay lang ako dyan sa paglulutuan ko ng mantika. Nung mainit-init na ay saka ko lang inilagay itong bawang, sibuyas at palapa. Nung lumabas na yung natural na aroma nitong mga aromatics ay saka ko lamang inilagay itong pinirito kong kaninang talong. Nag-add na rin ako ng tomato paste. Meron din akong natitirang ketchup kaya gi-add ko na rin. Naglagay na rin ako ng tubig, tinimplahan ko na rin yan ng paminta, asin at pampalasa. Ito ang paborito ko kasing luto sa talong. Saka nakapag-upload na rin ako ng ganito dati. Kung wala kayong mantika at ayaw niyong ipreto yung talong ay pwede naman. Nasa sa inyo na yun kung anong trip niyo sa pagluluto. Pwede na natin itong hanguin dahil luto na at maaari na tayong kumain. Dahil sa ako'y nagugutom na naman kaya etong nagsandog na rin ako nitong niluto kong ulam. Tapos kumuha na rin ako nitong linikdik ko kaninang ampalaya na bilog. Tara, kain po tayo at alhamdulillah for the blessings. At yun lang muna, pa-like and pa-share naman ang page ko. Maraming salamat sa panonood. Bye!